Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Carlos de la Cruz at sa mahigit 3 dekada, inilaan ko ang aking karera sa kalusugan ng mga kalalakihan, lalo na para sa ating mga senior citizen. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakamapanganib na banta sa inyong pagkalalaki ay hindi kanser, hindi isang sakit na laging pinag-uusapan, kundi isang bagay na mas tahimik, isang bagay na nangyayari sa loob mismo ng inyong katawan ngayon at malamang ay hindi ninyo ito mararamdaman hanggat hindi pa huli ang lahat. Mahigit 8 taon na po akong espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan at nakasalamuha ko na ang libu-libong mga Ginoo na higit sa edad na 60. Nakahawak na ako ng kamay ng mga pasyenteng umiiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa panghihinayang na sana'y nalaman nila ng mas maaga ang ibabahagi ko sa inyo. Ang tunay na trahedya ay hindi ang mga problema sa prostate mismo. Ito ay ang katotohanang karamihan sa mga ito ay maaaring naiwasan. Oo po, naiwasan. Ngunit 8 sa bawat 10 kalalakihan ang nalalaman lamang ang katotohanan matapos nang magsimula ang pinsala. Bakit hindi natin ito pinag-uusapan? Bakit hindi ito itinuturo sa sandaling tumuntong tayo ng edad 50? Ibabahagi ko po sa inyo ang 7 makapangyarihan at base sa siyensyang mga sikreto tungkol sa kalusugan ng prostate na sana'y nalaman ng mga nakatatandang kalalakihan sa ating bansa ng mas maaga. Mga sikretong maaaring maprotektahan ang inyong kalayaan, ang inyong dignidad, at ang pinakapersonal ninyong diwa ng pagkalalaki. At siguraduhin po ninyong makinig hanggang sa dulo dahil ang ika-7 sikreto ang siyang ikinagulat maging sa akin. Tinatawag ko itong ang tahimik na tagawasak at malamang ay naaapektuhan na kayo nito ngayon nang walang anumang sintomas. Ngayon ating alamin ang 7 sikreto sa kalusugan ng prostate na karapat-dapat malaman ng bawat nakatatandang Ginoo. Dahil kung mas maaga ninyo itong maiintindihan, mas magkakaroon kayo ng kontrol sa inyong katawan, sa inyong kaginhawaan, at sa inyong kinabukasan. Sikreto 1, hindi lang ito tungkol sa kanser, tungkol ito sa kalidad ng buhay. Kapag naririnig ng mga kalalakihan ang salitang prostate, madalas ay kanser agad ang naiisip nila. At bagamat seryoso ang kanser sa prostate, hindi ito ang pinakaagarang alalahanin para sa karamihan ng mga kalalakihang nasa edad 60, 60 o kahit 80. Sa katunayan, ang pinakakaraniwang banta na tahimik na nag-aabang ay hindi nakamamatay, ngunit nakapagpapabago ng buhay. Nakita ko na po kung paano nito ninakaw ang tulog, sinira ang pagsasama ng mag-asawa, pinatay ang intimasya, at dinurog ang kumpiyansa ng isang lalaki. At ang masaklap, nangyayari ito ng dahan-dahan at tahimik, kaya't hindi namamalayan ng karamihan hanggang sa sila'y lubog na sa problema. May mga pasyente akong pumupunta sa klinika na pagod dahil sa 5 o 6 na beses na paggising sa gabi para lang umihi. Ang ilan sa kanila'y nagsabing ilang taon na silang hindi nakakatulog ng diretso. Ang iba na may umamin na sinimulan na nilang planuhin ang kanilang mga lakad base sa lokasyon ng mga banyo, iniiwasan ang mahahabang biyahe, nilalaktawan ang mga lakad kasama ang mga kaibigan,
o tinatanggihan pa nga ang mga pakikipag-date dahil sa takot na mapahiya sa biglaang pag-ihi. Hindi po ito mga naiibang kwento. Ito ang pang-araw-araw na realidad para sa milyon-milyong nakatatandang kalalakihan. Ang tunay na issue ay ang lumalaking prostate na sa medikal na termino ay benign prostatic hyperplasia o BPH. Hindi ito cancer, ngunit ang epekto nito ay maaaring kasingsama rin. Habang lumalaki ang prostate kasabay ng edad, nagsisimula nitong pigain ang urethra, ang tubo na dinadaanan ng ihi palabas ng katawan, kaya't nagiging mas mahirap ang pag-ihi ng lubusan o komportable. Ang presyo na ito ay nagdudulot ng madalas na pagpunta sa banyo, mahinang daloy ng ihi pagtulo at palaging pakiramdam na parang kailangan pa ring umihi. At bagamat ang mga sintomas na ito ay maaaring mukhang maliit na bagay para sa iba, sino mang lalaking nakaranas nito ay alam kung gaano nito kayang sirain ang kalidad ng inyong buhay. Ang masama pa karamihan sa mga kalalakihan ay ipinagpapalagay na ito'y bahagi lamang ng pagtanda, kaya hindi nila ito pinag-uusapan. Hindi sila nagtatanong. Tinatanggap na lang nila ito at sinusubukang tiisin ng tahimik. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng sikretong ito. Kung mas maaga ninyong makikilala na ang mga issue sa prostate ay tungkol sa pamumuhay ng lubos hindi lang sa pag-iwas sa sakit, mas mabilis kayong makakaaksyon at mas maraming kalidad ng buhay ang mapapangalagaan ninyo. Ito po ay hindi lamang tungkol sa pamamahala ng sintomas. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong kalayaan, inyong tulog, inyong kapayapaan ng isip, at inyong kakayahang masiyahan sa buhay ng walang takot o hiya. Sa aking 39 taon ng pagsasanay, nakita ko ang mga kalalakihang tila nabuhay muli, hindi dahil sa paggaling sa malubhang sakit, kundi dahil sa wakas ay nakontrol na nila ang kanilang prostate. Isang Ginoo ang nagsabi sa akin na matapos lamang ang ilang buwan ng mga nakatarget na pagbabago, pakiramdam niya'y bumalik ang 10 taon ng kanyang buhay. Nakakatulog na siya, nakakabiyahe, at nakakatawa muli nang hindi kinakailangang pigilin ang pag-ihi. Iyan po ang tunay na kalusugan, hindi lang ang mabuhay, kundi ang umunlad. At narito ang katotohanang maaaring ikagulat ninyo, ang tunay na pinsala ay hindi dulot ng mga sintomas mismo. Ito ay dulot ng masyadong matagal na paghihintay bago ito tugunan. Ang pamamaga at paglaki ng prostate ay maaaring humantong sa pinsala, sa pantog, impeksyon, problema sa bato, at iba pang mga issue kung mapapabayaan. Ngunit kung maaagapan at mahahawakan ng tama, karamihan dito ay maiiwasan o kahit papaano mapapamahalaan ng hindi nangangailangan ng operasyon o mabibigat na gamot. Kaya't huwag na po ninyong hintaying lumala pa. Huwag hayaang pigilan kayo ng hiya, pride o maling impormasyon. Kung napansin ninyo ang mga pagbabago sa inyong pag-ihi, pagtulog o kumpiyansa ngayon, na ang oras para bigyang pansin ito. Dahil kasing halaga ng sikretong ito, ang susunod ay maaaring mas nakakagulat pa. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi namamalayan na ang kanilang prostate ay tumatanda na, kahit na pakiramdam nila'y maayos pa sila. At ang tunay na pagbilang
ay nagsisimula bago pa man lumitaw ang anumang sintomas. Sikreto 2, ang inyong prostate ay nagsisimulang tumatanda bago pa ninyo ito maramdaman. Isa sa mga pinakamapanganib na paniniwalang nakasalamuha ko sa aking mga dekada bilang manggagamot ay ito: kung maayos ang pakiramdam ko, tiyak na maayos ako. Sa kasamaang palad, ang kaisipang iyan ay nagdala sa napakaraming mabubuting kalalakihan sa mga problemang sanay na iwasan, lalo na pagdating sa prostate. Ang prostate po kasi ay hindi naghihintay hanggang sa magretiro kayo bago magsimulang tumanda. Sa katunayan, ang prostate ng karamihan sa mga kalalakihan ay nagsisimulang magbago sa kanilang edad na 40s. Ngunit dahil madalas na tahimik ang mga sintomas sa loob ng maraming taon, ipinapalagay ng mga kalalakihan na normal ang lahat hanggang sa bigla na lang hindi na. Pagsapit ng isang lalaki sa kanyang 60s, mayroon ng higit sa 50% na tsansa na ang kanyang prostate ay lumaki na sa anumang paraan. Ang bilang na iyan ay tumataas sa 70% pagsapit niya sa kanyang 70s at umaabot sa 90% sa edad na 80. Ngunit narito ang bagay na hindi napagtatanto ng karamihan: ang proseso ay nagsisimula mga dekada bago pa man. Ito'y mabagal, ito'y unti-unti, at karamihan sa pinsala ay nagagawa na bago pa lumitaw ang anumang kapansin-pansing babala. Isipin ninyo ang inyong prostate na parang tubo sa ilalim ng sahig. Hindi ninyo ito nakikita at sa simula wala kayong naririnig o nararamdamang mali. Ngunit ang kalawang at presyon ay dahan-dahang naiipon sa paglipas ng panahon. Isang araw, mapapansin ninyo ang isang tulo, pagkatapos ay isang mantsa, at sa oras na tumawag kayo ng tubero, isang buong bahagi na ng inyong sahig ang nabubulok. Ganyan mismo gumagana ang pagtanda ng prostate. Sa oras na mapilitan itong kunin ang inyong atensyon, ito'y matagal nang umuunlad sa likod ng mga eksena. Kaya ano ang sanhi ng tahimik na pagtandang ito? Isang kombinasyon ng mga bagay: bumababang testosterone, talamak na banayad na pamamaga, kakulangan sa nutrisyon, stress, kakulangan sa pagkilos, at maging ang mga banayad na hormonal imbalance na dulot ng hindi magandang tulog o pagtaas ng timbang. Lahat ng maliliit na salik na ito ay naiipon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting binabago ang dati ninyong malusog na prostate upang maging sanhi ng discomfort, dysfunction, at emosyonal na pagkadismaya. At dahil walang sakit sa simula, bihirang matugunan. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng maagang kamalayan. Dahil kapag naunawaan ninyo na ang orasan ng inyong prostate ay nagsisimulang tumakbo bago pa ang inyong unang paggising sa gabi para umihi, maaari kayong gumawa ng mga pagbabago na aktwal na magpapabagal sa proseso ng pagtanda, o sa ilang kaso ay makatulong pangang baligtarin ito. Ang maliliit na pagbabago sa dieta, mas matalinong mga ehersisyo, at mga nakatarget na supplement ay malaki ang maitutulong sa pagbabawas ng pamamaga at pagprotekta sa prostate mula sa karagdagang pinsala. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, hindi mo maaaring hintayin na umilaw ang check engine bago mo simulang alagaan ang iyong sasakyan. Nagpapalit ka ng langis bago masira ang makina. Sinusuri mo ang mga gulong bago ito pumutok.
ang inyong prostate ay nararapat sa parehong uri ng pag-iingat. At dahil lamang wala kayong nararamdamang mali ngayon, ay hindi nangangahulugang hindi humihingi ng pansin ang inyong katawan. Nakakita na ako ng mga kalalakihan sa kanilang early 60s na gumawa ng simpleng mga hakbang, mas maraming fiber, mas kaunting asukal, mas malinis na protina, ilang minuto ng paglalakad araw-araw. At nag-ulat hindi lamang ng mas kaunting sintomas sa prostate, kundi pati na rin ng mas mataas na enerhiya, mas magandang mood, at mas matalas na memorya. Iyan ang kagandahan ng pag-iwas. Hindi lang nito pinipigilan ang problema. Pinapabuti nito ang buong sistema. Ngunit kung mas matagal kayong maghihintay, mas kakaunti ang inyong mga opsyon. Kaya napakahalaga ng pag-unawa sa ikalawang sikretong ito. Mas malawak ang inyong pagkakataon na kumilos kung magsisimula kayo ng maaga. At kung nararamdaman na ninyo ang mga epekto, huwag mag-alala. Ang inyong katawan ay tumutugon pa rin sa pangangalaga anuman ang inyong edad. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang pagtrato sa inyong prostate na parang ito'y mahalaga. Ngayon, maaaring iniisip ninyo, magpapa-PSA test na lang ako sa doktor ko at kung normal ang resulta, ligtas na ako. Ngunit dito, nagiging komplikado ang ikatlong sikreto. Dahil ang PSA test ay hindi ang safety net na inaakala ninyo. Sa katunayan, maaari pa nga kayong mas mailigaw nito kaysa makatulong. Sikreto 3, ang mga PSA test ay hindi sapat at minsan ay nakaliligaw. Sa paglipas ng mga taon, ang PSA test ang naging pamantayan para sa screening ng prostate. Inirerekomenda ito ng mga doktor, hinihiling ito ng mga pasyente. At para sa maraming kalalakihan, nag-aalok ito ng pakiramdam ng seguridad. Isang numero sa resulta ng laboratorio na nagsasabi sa kanila kung sila ba ay ligtas o nasa panganib. Ngunit narito ang mapait na katotohanan na iilan lamang na kalalakihan ang nalalaman. Ang pag-asa lamang sa PSA test ay maaaring magbigay sa inyo ng mapanganib na maling kumpiyansa o mas malala magdulot sa inyo ng hindi kinakailangang pagkaalarma. Ang PSA ay kumakatawan sa prostate-specific antigen, isang protina na ginagawa ng parehong normal at abnormal na mga selula ng prostate. Ang mataas na antas ng PSA sa dugo ay maaaring senyales ng kanser sa prostate. Ngunit maaari rin itong sanhi ng ibang mga bagay tulad ng lumalaking prostate BPH infection sa ihi, kamakailang ejaculation o kahit isang mahabang biyahe sa bisikleta. Sa madaling salita, ang mataas na PSA ay hindi automatikong nangangahulugang kanser at ang mababang PSA ay hindi ginagarantiyang malusog ang inyong prostate. Hindi ito isang oo o hindi na sagot. Ito ay isang piraso lamang ng mas malaking palaisipan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nakakita ng mga pasyenteng pumapasok sa aking opisina na takot matapos ang isang routine PSA screening na bahagyang mataas ang resulta. Ang ilan ay minadaling sumailalim sa hindi kinakailangang mga biopsy puno ng pagkabalisa para lamang matuklasan na walang tunay na banta. Ang iba naman ay binaliwala ang mga sintomas sa loob ng maraming taon dahil maayos naman ang kanilang PSA, hindi namamalayan na ang kanilang discomfort at bumababang kalidad ng buhay ay senyales ng hindi kanser, ngunit
napakatotoong mga problema sa prostate. Kaya mahalaga po ang konteksto. Ang isang numero lamang sa blood test ay hindi kailanman maaaring pumalit sa buong pag-unawa sa inyong katawan. Ano ang inyong mga sintomas? Tumaas ba ang inyong PSA sa paglipas ng panahon o nanatiling stable? Mayroon ba kayong family history? Kumusta ang inyong pag-ihi, inyong tulog, inyong pangkalahatang kalusugan? Ito ang mga tanong na mahalaga, ngunit madalas itong napapabayaan kapag masyadong binibigyang diin ang isang resulta ng test. Minsan ay may pasyente ako. Tawagin na lang natin siyang Mang Roberto na may PSA na 3.5. Sa papel iyon ay itinuturing na nasa normal na saklaw para sa kanyang edad. Ngunit si Mang Roberto ay gumigising ng 5 beses sa gabi, nakakaramdam ng presyon sa balakang at nakakaranas ng mga pagbabago sa kanyang sexual function. Sa mas malalim na pagsusuri, natuklasan naming mayroon siyang malaking pamamaga sa prostate. Hindi kanser, ngunit lubhang nakakagambala pa rin. Kung sa PSA lamang kami umasa, LG-MRI namin itong mapapalampas. Sa halip na agapan namin ito, gumawa ng mga pagbabago sa pamumuhay at natulungan siyang maibalik ang kanyang buhay. Ang aral dito ay hindi ang PSA test ay walang silbi. Mahalagang kasangkapan ang mga ito kapag ginamit sa tamang paraan, ngunit hindi dapat ito ang tanging gabay sa inyong mga desisyon. Ang isang matalinong doktor ay tinitingnan ang buong larawan, ang inyong kasaysayan, inyong mga gawi, inyong mga sintomas, at oo ang inyong mga resulta sa laboratorio, ngunit ng may balanse. Isipin ninyo ang PSA bilang isang smoke alarm. Minsan inaalertuhan kayo nito sa sunog. Sa ibang pagkakataon, ito'y reaksyon lamang sa sunog na tinapay. Kailangan ninyong imbestigahan bago ipagpalagay ang pinakamasama o ang pinakamabuti. Kaya kung nagpa-PSA test na kayo at mukhang normal naman ang lahat, huwag ninyong hayaang doon na magtapos ang usapan. Bigyang pansin ang inyong katawan. Pansinin ang mga pagbabago. Magtiwala sa inyong kutob at kung may kakaiba kayong nararamdaman, huwag matakot magsalita. Kahit na iba ang sinasabi ng inyong mga numero, ang mga issue sa prostate ay personal at walang dalawang lalaki ang eksaktong magkapareho. Nararapat kayo sa higit pa sa isang one-size-fits-all na sagot. At kung pag-uusapan ang mga natatanging sagot, may isang bagay na mas nakakagulat pa na nagsisimula pa lamang lubusang maunawaan ng siyensya, ang kalusugan ng inyong bitukagut at ang inyong prostate ay konektado sa mga paraang hindi natin kailanman naisip. Ang mga bakterya na naninirahan sa inyong digestive system ay maaaring aktwal na nakakaimpluwensya sa kalusugan ng inyong prostate ngayon mismo. Sikreto 4. Ang inyong gut at prostate ay lihim na magkakaugnay. Kapag pinag-uusapan natin ang kalusugan ng prostate, karamihan sa mga kalalakihan ay hindi kailanman naiisip na tingnan ang nasa ibaba ng baywang, literal na nasa ibaba ng prostate. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na isa sa mga pinakamalaking impluwensya sa inyong prostate ay hindi ang inyong edad genetika o kahit ang inyong mga antas ng hormone, ito ay ang inyong bituka o gut. Opo, ang trilyon-trilyong bakterya na naninirahan sa loob ng inyong digestive system ay maaaring tahimik na nakakaapekto sa inyong prostate
sa mga paraang maaaring sumuporta sa paggaling o magpalala ng pamamaga. At habang mas marami tayong natututunan tungkol sa koneksyong ito, nagiging mas malinaw. Ang mas malusog na gut ay maaaring mga hulugan ng mas malusog na prostate. Ganito po ito gumagana. Sa loob ng inyong digestive tract ay may malawak na ecosystem na tinatawag na gut microbiome. Binubuo ito ng mabubuti at masasamang bakterya. At kapag balanse sila, sinusuportahan nila ang panunaw, pinapalakas ang inyong immune system at binabawasan ang pamamaga sa buong katawan. Ngunit kapag nawala sa balanse ang mga ito dahil sa hindi magandang dieta, processed food, alak, asukal, stress, o antibiotics, humahantong ito sa tinatawag na gut dysbiosis. At ang kondisyong ito ay hindi lamang nananatili sa inyong tiyan. Nagpapadala ito ng mga epekto sa inyong buong katawan. Kapag namamaga ang inyong gut, humihina ang inyong intestinal lining. Maaari itong magpahintulot sa mga bacteria toxins at inflammatory compounds na tumagas sa inyong bloodstream, isang phenomenon na madalas tinutukoy bilang leaky gut. Kapag ang mga substance na ito ay umabot sa inyong dugo, maaari silang maglakbay kahit saan. At para sa mga tumatandang kalalakihan, isa sa mga pinaka-vulnerable na target ay ang prostate. Bakit? Dahil ang prostate ay nasa ilalim na ng presyon mula sa mga pagbabago sa hormone at pagtanda ng selula. Idagdag pa ang systemic inflammation at ito ay nagiging isang recipe para sa pamamaga, discomfort at dysfunction. Nakita ko na po ito mismo. Isang lalaki ang darating na may namamagang prostate, nahihirapan sa madalas na paghihi at tensyon sa balakang, ngunit maayos naman ang kanyang mga antas ng hormone. Stable ang kanyang PSA. Sa panlabas, walang mukhang abnormal. Pagkatapos ay magsisimula kaming magtanong tungkol sa kanyang panunaw, bloating, constipation, acid reflux, hindi regular na pagdumi. 9 sa 10 beses may kwento doon. Nagsisikap kami sa paglilinis ng kanyang dieta, pagpapakilala ng probiotics, pag-aalis ng mga pagkaing nagdudulot ng pamamaga tulad ng refined sugar seed oils at processed grains. At sa paglipas ng panahon, nagsisimulang gumaan ang mga sintomas sa prostate. Hindi ito nangyayari agad-agad, ngunit ang pagbuti ay totoo at pangmatagalan. Hindi po ito mahika. Ito ay biyolohiya. Ang inyong gut at ang inyong prostate ay konektado sa pamamagitan ng tinatawag na gut-prostate axis. Isang bagong pinag-aaralang pathway kung saan ang mga immune response, pamamaga at maging ang mga hormone ay naiimpluwensyahan ng mga gut bacteria. Ang ilang uri ng mapaminsalang bakterya ay direktang naiugnay sa tumaas na pamamaga ng prostate. Ang iba naman, tulad ng ilang partikular na beneficial probiotics, ay tila nagpapababa ng pamamaga na iyon at sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng urinary system. Ito ang dahilan kung bakit ang diet na mataas sa fiber at mayaman sa gulay, fermented foods at malinis na protina ay hindi lamang mabuti para sa inyong puso. Mahalaga rin ito para sa inyong prostate. Ang sinasabi nito sa atin ay makapangyarihan. Ang kalusugan ng inyong prostate ay hindi lamang nasa inyong mga genes, nasa inyong mga kamay rin ito. Ang mga pagpiling ginagawa ninyo sa hapagkainan
ang kalidad ng pagkaing inilalagay ninyo sa inyong katawan at ang pangangalagang ibinibigay ninyo sa inyong gut ay maaaring magkaroon ng nasusukat na epekto sa kung paano gumagana ang inyong prostate at kung ano ang inyong nararamdaman sa araw-araw. Kaya kung nakatuon lamang kayo sa inyong mga sintomas sa pag-ihi o mga antas ng hormone, maaaring oras na para palawakin ang inyong pananaw at tingnan ng mas malalim ang inyong kalusugan sa panunaw. Minsan, ang pinagmumulan ng problema ay nasa lugar na hindi ninyo inaasahan. Ngayon, kung pag-uusapan naman ang mga problemang madalas napapabayaan, may isang modernong gawi na mas maraming napipinsalang prostate kaysa sa ating inaakala at wala itong kinalaman sa inyong kinakain o iniinom. Ito ay isang bagay na ginagawa nating lahat ng labis, lalo na habang tayo'y tumatanda, at maaaring naglalagay ito ng presyon sa inyong prostate araw-araw nang hindi ninyo namamalayan. Sikreto Fem, ang pag-upo ay ang bagong paninigarilyo para sa inyong prostate. Kapag iniisip ng karamihan sa mga kalalakihan ang kalusugan ng prostate, naiisip nila ang gamot operasyon, marahil kahit mga supplement. Ngunit halos walang sino man ang nag-iisip tungkol sa upuang kanilang kinauupuan. Gayunpaman, isa sa mga pinakakaraniwang tahimik na banta sa tumatandang prostate ay walang kinalaman sa genetika o hormones. Ito ay ang kawalan ng aktibidad. Mas partikular ito ay ang pag-upo, isang bagay na ginagawa nating lahat, madalas nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang labis na pag-upo ay maaaring dahan-dahang sumasakal sa inyong prostate, sinisipsip ang sigla nito at tahimik na nagpapalala sa inyong mga sintomas sa paglipas ng panahon. Mukhang dramatiko, ngunit nakita ko na itong nangyayari ng paulit-ulit. Isang lalaki ang nagretiro sa edad na nagbago ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Sa halip na kumilos sa maghapon, nagsimula siyang gumugol ng mahabang oras sa recliner sa mesa, sa almusal o sa harap ng telebisyon. Ang dating paminsan-minsang discomfort ay naging madalas na pagkaapurang umihi. Dumami ang paggising sa gabi para umihi. Humina ang kanyang daloy. Sinisisi niya ito sa edad, ngunit sa katotohanan, ito'y isang bagay na mas simple kakulangan sa sirkulasyon. Ang prostate ay matatagpuan sa isang sensitibong lugar sa ilalim mismo ng pantog at direkta sa daanan ng presyon sa balakang. Kapag nakaupo kayo ng matagal, lalo na kung hindi maganda ang postura, naiipit ninyo ang pelvic region. Nililimitahan nito ang daloy ng dugo, pinapataas ang pamamaga, at pinapayagan ang likido at mga toksin na maipon sa lugar. Sa paglipas ng panahon, ang stagnant na presyong ito ay nag-aambag sa pamamaga, iritasyon, at uri ng discomfort na nagpaparamdam sa mga kalalakihan na tila pinagtataksilan sila ng kanilang sariling katawan. Ngunit ang katawan ay hindi ang kalaban. Ang problema ay kung paano natin ito ginagamit o hindi ginagamit. At ang solusyon sa kabutihang palad ay hindi nangangailangan ng matinding ehersisyo o membership sa gym. Ang simpleng pagtayo at pagkilos ng ilang minuto bawat oras ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang magaang pag-uunat, maikling paglalakad
kahit ang regular na pagbabago ng posisyon sa pag-upo ay maaaring mapabuti ang sirkulasyon at mabawasan ang presyon sa balakang. Nagkaroon ako ng mga pasyente sa kanilang 70s na nabaligtad ang mga taon ng discomfort sa pamamagitan lamang ng pagbuo ng maliliit at tuloy-tuloy na pagkilos sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ngayon may ilang kalalakihan ang tumututol sa ideyang ito. Sinasabi nila, "Doc, pinaghirapan ko na ang pahinga ko. Retirado na ako." At totoo iyon, karapat-dapat kayo sa pahinga. Ngunit may pagkakaiba sa pagitan ng pamamahinga at pananatiling walang kilos. Ang pagkilos ay gamot lalo na para sa prostate. Ang inyong dugo ay nagdadala ng oxygen sustansya at mga healing compound. Kapag masyado kayong matagal na nakaupo, para kayong pinuputol ang mga linya ng supply sa inyong sariling paggaling. Ang pagtayo, kahit saglit lang, ay nagbibigay senyales sa inyong katawan na bumalik sa balanse. Minsan ay nagtrabaho ako kasama ang isang pasyenteng nagngangalang Mang Kiko. Siya ay 72 taong gulang, malusog, ang timbang, walang malalaking problemang medikal, ngunit nahihirapan sa mahinang daloy ng ihi at discomfort sa balakang. Matapos suriin ang kanyang pamumuhay, napagtanto namin na halos 10 oras siyang nakaupo, araw-araw, nagbabasa, nanonood ng TV at nagmamaneho. Walang malalaking issue sa dieta, walang nakababahalang resulta sa laboratorio. Gumawa kami ng simpleng plano. Maglakad ng 5 minuto bawat oras, gumawa ng ilang standing stretches sa umaga at gabi, at iwasang maupo ng mas matagal sa 45 minuto ng tuloy-tuloy. Sa loob ng 6 na linggo, gumaan ang kanyang mga sintomas. Mas mahimbing na ang kanyang tulog, mas kaunti ang pag-ihi niya sa gabi, at mas masigla ang pakiramdam niya sa pangkalahatan. Lahat dahil sa mas madalas na pagkilos. Ang itinuturo sa atin ng sikretong ito ay simple ngunit makapangyarihan. Ang inyong prostate ay tumutugon sa kung paano kayo namumuhay, hindi lamang sa kung ano ang inyong iniinom o ginagamit. At ang pag-upo, gaano man ito tila walang pinsala, ay maaaring isa sa mga pinakaminamaliit na panganib sa modernong pagtanda. Hindi ninyo kailangang baguhin ng lubusan ang inyong buhay. Gumawa lamang ng maliliit na hakbang, literal. Magpapasalamat ang inyong katawan at gayon din ang inyong prostate. At habang pinag-uusapan natin ang mga kasangkapan para sa paggaling, may isang lugar na madalas puntahan ng mga kalalakihan kapag nagsisimula na silang makaramdam ng mga sintomas, mga supplement. Ngunit sa dami ng mga tableta sa merkado, paano ninyo malalaman kung alin ang talagang epektibo? Ang susunod na sikreto ay magbubunyag kung ano talaga ang dapat hanapin at iwasan bago pa kayo magsayang ng isa pang piso o isa pang taon. Sikreto 6. Ang mga prostate supplement ay umeepekto. Ngunit kung naglalaman lamang ng mga sangkap na ito, kung nakapasok na kayo sa botika o nag-scroll sa mga website tungkol sa kalusugan, kamakailan, malamang napansin ninyo ang napakaraming prostate supplements. Nakahanay ang mga bote sa mga estante na nangangako ng maximum flow, ginhawa sa magdamag at kabuuang proteksyon sa prostate. Malakas ang marketing, matapang ang mga pahayag, at maaaring mataas ang presyo. Kaya hindi nakapagtataka na maraming kalalakihan ang nagdududa
o mas malala na lilito? Talaga bang epektibo ang mga supplement na ito o sayang lang sa pera? Ang sagot ay parehong mas simple at mas komplikado kaysa sa nais ipaniwala ng karamihan sa mga kumpanya. Opo, may ilang prostate supplements na talagang nakakatulong. Nakita ko na kung paano nila pinapabuti ang mga sintomas tulad ng madalas na pag-ihi, mahinang daloy, at maging ang banayad na discomfort sa balakang. Ngunit narito ang susi, umeepekto lamang ito kung naglalaman ng tamang sangkap sa tamang dami at suportado ng tunay na pananaliksik, at sa kasamaang palad, karamihan sa mga over-the-counter na opsyon ay hindi pumapasa sa mga pamantayang iyon. Isa sa mga pinaka-epektibong sangkap na nakita ko ay ang saw palmetto extract na malawakang pinag-aralan dahil sa kakayahan nitong bawasan ang pamamaga at suportahan ang daloy ng ihi, ngunit hindi lahat ng saw palmetto ay pare-pareho. Ang extract ay dapat liposterolic, ibig sabihin ito ay standardized para maglaman ng mga aktibong fatty acids na siyang talagang nagbibigay ng resulta. Kung hindi ito'y pulbos lamang ng berries at hindi iyon gaanong makakatulong. Ang isa pang makapangyarihang compound ay ang beta-sitosterol, isang plant-based nutrient na napatunayang nagpapabuti sa mga sintomas sa pag-ihi sa mga kalalakihang may lumalaking prostate. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtulong na harangan ang produksyon ng DHT, isang hormone na nauugnay sa paglaki ng prostate. Kapag ginamit ng tuloy-tuloy ang beta-sitosterol, ay maaaring sumuporta sa mas malakas na daloy at bawasan ang nakakadismayang pakiramdam na hindi lubos na pag-ihi. Ang iba pang mga kapaki-pakinabang na sangkap ay kinabibilangan ng Pygeum africanum, isang extract mula sa puno ng African plum na may mga anti-inflammatory properties, pumpkin seed oil na mayaman sa zinc at sumusuporta sa bladder function, at stinging nettle root na gumagana kasabay ng saw palmetto upang pakalmahin ang pamamaga at mapabuti ang kaginhawaan. Ang problema, karamihan sa mga supplement ay nilalaktawan ang mga sangkap na ito o isinasama ang mga ito sa napakaliit na dami para magkaroon ng epekto. Ang ilang brand ay nagdaragdag ng dosenang mga filler, umaasang magmumukhang kahanga-hanga ang label, ngunit ang aktwal na formula ay kulang sa dosis at hindi epektibo. Ang iba naman ay gumagamit ng mga luma ng pananaliksik o humihiram ng mga pag-aaral mula sa mga hindi kaugnay na kondisyon upang magmukhang mas kapani-paniwala ang kanilang produkto. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, kung ito'y masyadong maganda para maging totoo, karaniwan nga itong ganoon. Kaya napakahalagang tingnan ng higit pa sa packaging. Basahin ang label, suriin ang mga dosage, hanapin ang third-party testing, at kung hindi malinaw na ipinapaliwanag ng kumpanya kung ano ang nasa kanilang produkto at bakit ito epektibo, lumipat na kayo. Karapat-dapat kayo sa transparency, lalo na pagdating sa inyong kalusugan. At hindi po ang mga supplement ay hindi isang magic bullet. Pinakamahusay itong gumagana bilang bahagi ng mas malaking plano kasabay ng malusog na dieta, regular na pagkilos, tamang hydration, at pamamahala sa stress. Ngunit kapag pinili ng matalino, tiyak na makakatulong ito sa pagbabawas ng discomfort sa prostate
at pagpapabuti ng pang-araw-araw na kalidad ng buhay. Nakakita na ako ng mga kalalakihang mula sa 5 beses na pagpunta sa banyo sa gabi ay naging 1 o 2 na lang na bawi ang enerhiya at naramdamang mas may kontrol. Lahat ng walang mga deresetang gamot. Kaya kung isinasaalang-alang ninyo ang isang supplement, huwag lamang kunin ang pinakamakintab na bote. Maging intensyonal. Alamin kung ano ang kailangan ng inyong katawan at hanapin ang mga sangkap na napatunayang naghahatid nito. Ngayon, habang marami tayong napag-usapan tungkol sa pisikal na aspeto ng kalusugan ng prostate, kung ano ang inyong kinakain, iniinom, paano kayo kumikilos, may isang huling sikreto na tumatama sa mas malalim na antas. Hindi ito tungkol sa gamot. Hindi ito tungkol sa mga numero. Ito ay isang bagay na halos hindi kailanman binabanggit ng karamihan sa mga doktor. Ngunit maaaring ito ang nakatagong puwersa na nagpapalala sa inyong mga sintomas nang hindi ninyo namamalayan. Sikreto 7, ang tahimik na tagawasak. Emosyonal na stress at kalungkutan. Kapag iniisip ng mga kalalakihan kung ano ang nakakasakit sa kanilang prostate, karaniwang naiisip nila ang edad, hormones o dieta. Marahil ay isinasaalang-alang nila ang kanilang mga gamot, gaano kadalas sila nag-eehersisyo o kung sapat ba ang kanilang iniinom na tubig. Ngunit halos walang sino man ang nagsasalita tungkol sa pinakahindi nakikita at pinakaminamaliit na banta sa lahat, ang talamak na emosyonal na stress at kalungkutan. At gayunpaman, nakita ko na ang tahimik na tagawasak na ito na gumawa ng mas maraming pinsala sa kalusugan ng isang lalaki kaysa sa anumang masamang pagkain o napalampas na appointment sa doktor. Ang katotohanan po, hindi pinaghihiwalay ng inyong katawan ang emosyonal na sakit sa pisikal na hirap. Kapag nabubuhay kayo sa stress, maging mula sa kalungkutan, pag-iisa, problema sa pera, o simpleng mabigat na katahimikan ng pagre-retiro, nagpapadala ito ng mga senyales sa inyong buong sistema. Nagiging sobrang aktibo ang inyong nervous system. Tumaas ang inyong mga antas ng cortisol. Tumataas ang pamamaga. Naninikip ang mga kalamnan sa paligid ng inyong pelvic floor. Humihina ang inyong immune system. At oo, ang inyong prostate ang nagbabayad ng halaga. Nakakita na ako ng mga kalalakihang namumuhay ng aktibo at malusog. Kumakain ng tama, naglalakad araw-araw, umiinom ng kanilang mga supplement. Ngunit nagdurusa pa rin sa lumalalang mga sintomas sa prostate. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi sila bumubuti. At nang kami maupo at mag-usap, naging malinaw na mayroon silang dinadalang malalim na emosyonal na bigat. Isang asawa ang pumanaw. Lumipat na ng tirahan ang kanilang mga anak. Ang kanilang mga araw ay tahimik, minsan ay masyadong tahimik, at hindi sila tapat na nakipag-usap kanino man tungkol sa kung gaano sila kalungkot. Ang prostate po ay hindi lamang tumutugon sa pagkain o hormones. Tumutugon ito sa kabuuang kapaligiran ng inyong buhay. Kapag kayo'y nasa ilalim ng patuloy na emosyonal na presyon, ang inyong katawan ay pumapasok sa isang uri ng panloob na lockdown. Naninikip ang mga kalamnan, bumabagal ang daloy ng dugo, bumabagal ang paggaling, at sa paglipas ng panahon, ang mga epektong ito ay naiipon. Hindi nagkataon
na napakaraming kalalakihan ang nagsisimulang makaranas ng mga issue sa prostate sa mga taon kasunod ng malalaking emosyonal na pagbabago, pagkawala, pagre-retiro, relokasyon o maging ang pagtatapos ng matagal na relasyon. Ngunit may magandang balita. Hindi tulad ng edad o genetika, ang emosyonal na pag-iisa ay isang bagay na maaari ninyong tugunan. At ang paggawa nito ay hindi laging nangangailangan ng therapist o gamot, bagamat makakatulong ang mga iyon. Minsan nagsisimula ito sa isang simpleng tawag sa telepono, pagsali sa isang walking group, pagbo-volunteer, pakikipagkita sa isang kaibigan para sa kape, pakikipag-usap sa inyong asawa o kapitbahay, o sa wakas ay pagsasabi ng malakas kung ano ang matagal ninyo nang kinikimkim. Ang mga kalalakihang nakita kong lubos na gumaling ay hindi lamang yung mga umiinom ng tamang supplement o sumusunod sa bawat payo sa kalusugan. Sila yung mga nananatiling konektado, nananatiling kasangkot, nagpapanatili ng diwa ng layunin kahit na matapos magbago ang buhay. Dahil ang layunin ay makapangyarihang gamot. Kapag gumising kayo na alam ninyong may umaasa sa inyo, kapag tumawa kayo kasama ang isang kaibigan o tumulong sa isang nangangailangan, napapansin ito ng inyong katawan. Kumakalma ang inyong isip, lumuluwag ang inyong mga kalamnan, lumalakas ang inyong immune system, at oo, tumutugon din ang inyong prostate. Ang sikretong ito ay mahirap sukatin gamit ang mga blood test or scan. Hindi ito lalabas sa inyong mga resulta ng PSA. Ngunit ito'y totoo at ito'y mahalaga. At kung ginagawa na ninyo ang lahat ng tama, ngunit pakiramdam ninyo'y may kulang pa rin, maaaring ito ang piraso na napabayaan. Ngayon, matapos marinig ang lahat ng 7 sikretong ito, maaaring nagtatanong kayo kung paano pagsasama-samahin ang lahat. Ano ang kabuuang larawan? Ano ang pinakamahusay na susunod na hakbang para sa isang lalaking nais protektahan ang kanyang kalusugan, mabawi ang kanyang enerhiya at manatiling malakas sa darating na mga taon, pangwakas na kaisipan? Ang kapangyarihang magbago ay nasa inyo pa rin. Kung umabot kayo hanggang dito, isa lang ang sinasabi nito sa akin. Nagmamalasakit kayo. Nagmamalasakit kayo sa inyong katawan, sa inyong kalusugan, sa inyong kalayaan, at sa buhay na nasa harapan pa ninyo. At iyan ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Masyadong maraming kalalakihan ang nagbubulag-bulagan sa mga senyales na ibinibigay ng kanilang katawan, umaasang kusang mawawala ang mga problema. Ngunit hindi ninyo iyan ginagawa. Kayo'y natututo. Hinaharap ninyo ang katotohanan. At iyan ay naglalagay sa inyo ng milya-milya ang layo mula sa kung saan nagsisimula ang karamihan sa mga kalalakihan sa inyong edad. Sandali nating balikan ang inyong mga natutunan. Una, natuklasan ninyo na ang mga problema sa prostate ay higit pa sa kanser. Unti-unti nitong sinisira ang kalidad ng inyong buhay. Ang inyong tulog, inyong kumpiyansa, inyong kakayahang masiyahan sa mga simpleng bagay, bago pa man ito magbanta sa inyong buhay. At bihirang dumating ito ng sabay-sabay. Kadalasan ang pinsala ay dahan-dahan at tahimik na naiipon at nagsisimula bago pa ninyo maramdaman ang unang sintomas. Kaya napakahalaga ng pag-unawa
sa maagang pagtanda ng prostate. Ang pag-iwas ay hindi lamang isang salita. Ito ang pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon kayo. Natutunan din ninyo na ang PSA test, bagamat nakakatulong, ay hindi isang kumpletong diagnosis. Ito'y isang larawan, hindi isang buong kwento. At kung hindi pakikinggan ang inyong mga sintomas at pamumuhay, maaari itong makaligaw, kasing dali ng pagbibigay impormasyon nito. Mula roon, nakita ninyo kung paano direktang naaapektuhan ng inyong bituka, ang inyong digestive system, ang inyong prostate. Ang mga bakterya na naninirahan sa inyong tiyan ay maaaring nagpapalala o nagpapagaling sa inyong prostate ngayon mismo, depende sa inyong kinakain, kung paano kayo namumuhay, at kung gaano kahusay inaalagaan ang inyong bituka. Pagkatapos ay pinag-usapan natin ang pagkilos o ang kakulangan nito. Ang masyadong matagal na pag-upo araw-araw ay tahimik na naglalagay ng presyon sa pelvic region, pinuputol ang sirkulasyon at pinapataas ang pamamaga. Ang pagtayo, pag-uunat at simpleng pang-araw-araw na pagkilos ay hindi lamang mabuti para sa inyong puso at likod. Mahalaga rin ito para sa inyong prostate. Lumipat tayo sa mga supplement at nalaman ninyo ang katotohanan. Maaari itong gumana, ngunit kung naglalaman lamang ng mga sangkap na suportado ng klinikal na pag-aaral at nasa makabuluhang dosis. Walang magic pills, walang agarang solusyon, ngunit tunay at natural na suporta kapag ginamit ng tama. Panghuli, hinawi natin ang kurtina sa itinuturing kong pinaka-napabayaang salik sa lahat, ang emosyonal na stress at kalungkutan. Alam na ninyo ngayon na kung ano ang nangyayari sa inyong puso at isip ay maaaring lumitaw sa inyong katawan. Ang pag-iisa ay nagpapahigpit sa mga kalamnan sa paligid ng inyong prostate, nagpapabagal sa paggaling at nagpapanatili sa inyong nervous system na nakaalerto. Ngunit ang koneksyon, tawanan at layunin ay tumutulong na ibalik ang balanse. Hindi lamang ito mabuti para sa inyong espiritu, gamot ito para sa inyong buong sistema. Kaya narito ang nais kong iwan sa inyo, hindi po kayo walang kapangyarihan, hindi kayo masyadong matanda, masyadong huli o masyadong malayo na. Kayo man ay 60, 70 o 85, ang inyong katawan ay tumutugon pa rin sa kung ano ang ibinibigay ninyo rito. Ang inyong prostate ay nakikinig. At bawat maliit na pagbabagong ginagawa ninyo, mas maraming pagkilos, mas mahusay na pagkain, mas kaunting processed foods, mas maraming pakikipag-usap, mas malinis na supplement, mas mahimbing na tulog ay naiipon. Ang mga pinakatrahedyang kwentong narinig ko sa paglipas ng mga taon ay hindi tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa panghihinayang. Mga kalalakihang nagsabi sa akin, kung nalaman ko lang sana ng mas maaga. Mga kalalakihang nanatiling tahimik, naghintay ng masyadong matagal o sumuko bago pa subukan. Ngunit hindi iyan ang inyong kwento. Hindi kung pipiliin ninyong iba. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa lahat ng aking taon sa pagsasanay. Ang inyong kalusugan, ang inyong pinakamahalagang yaman, at ang oras para mamuhunan dito ay palaging ngayon. Huwag maghintay ng krisis para gumawa ng mga pagbabago. Yakapin ang kapangyarihan ng pag-iwas
at maagap na pangangalaga. Bawat araw ay isang pagkakataon upang gumawa ng mga pagpiling nagpaparangal sa inyong katawan at sa inyong kinabukasan. Kunin ang inyong natutunan at kumilos. Makipag-usap sa inyong doktor. Kung nakatulong po ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapatid, mahal sa buhay. Sino mang kalalakihan sa inyong buhay na maaaring makinabang sa kaalamang ito. Ang inyong pinakamagagandang taon ay hindi pa tapos. Hindi kung patuloy kayong lalaban para sa mga ito. Mayroon pa kayong oras at mayroon pa kayong mga pagpipilian. At iyan higit sa lahat ang tunay na sikreto sa pangmatagalang kalusugan.